Hello guys, may gabi andito ako ngayon sa bahay ng pinsan ko. May funeral service at ang kapatid ko na pastor ang nagserbisyo ngayon guys. Kasama ko rin si nanay at marami pang mga relatives guys. Nagkatapok-tapok kami. Alam niyo naman, basta patay kahit malayo ay magpunta talaga yan basta may patay guys. So ngayong gabi ay hindi pa kumpleto. Marami pa talagang wala. Baka bukas, last night bukas guys, so mas marami pa talaga ang tao. Timothy chapter 2 verse 11-12, ang dukang na promisa sa Dios alang ni sa ato karon nga mga buhi. Kaya nga atong igsuon na ana sa kamot sa tumbi nga Dios, bisag unsaon ko ni katawag to, bangon. Hindi na ni mabangon suto yun eh. Nasabtan na to, amen? Bisag unsaon ko ni kasinggit ka magbangon siya. Hindi na ni magbangon si Tuto Juni tungod kay ang mensahe sa Dios karon para ni sa aton nga mga buhi. Amen. Gipaabot ni siya sa ato kay para ato ni siyang ampingan nga mga maayong balita. Nga kung makadungog di ka sa pulong sa Dios, bisan mapatay ka mabuhi ka. Kung gi-apply mo sa imong kinabuhi, gituuhan mo sa imong kasing sa kinabuhi, gawas kon taphaw lang. Alam nyo ba guys, noong hindi pa pastor ang kapatid ko, yung hindi pa siya nangalagad sa Ginoo, isa po din siya ka buluyagon nga tao guys. Grabe, kamaoy, palahubog, tanan ng bisyo, kumpleto na siya guys. Grabe, kasakit ang ulo ni nanay. Basta mahubog na yan siya guys. Sala sunod-sunuro na yan siya ni nanay guys. Hindi makatulog si nanay. Grabe, talagang perwisyo ang gibigay ng kapatid ko na ito guys. Nung hindi pa siya pastor guys. Kaya hindi talaga ako makapaniwala kung si Lord na talaga ang magbago sa kanyang buhay. Dahil sa Panginoon wala talaga imposible sa kanya. At na-remember ko din guys, noong high school pa ako, pag magmaoy ang kapatid ko na ito guys, alam mo ba, na pinapagapos talaga yan siya sa kadina yung dalawang paa niya para hindi makasinggit-singgit ng inaway kung saan-saan na lang magpunta at marami ng mga kalaban sa kanya. At nakasabi tuloy ako sa sarili ko guys na hindi talaga ako mag-asawa ng maoy at saka palahubog kasi nga natagam-tagam talaga ako sa mga kapatid ko ng mga maoy at saka ang papa ko maoy din. Kaya hanggang sa nakapag-asawa ako guys, nagpunta na ako sa Midsayap at nagpunta din yan ang kapatid ko sa Midsayap kasi nga sa sobrang kabugoy-bugoy nagtago-tago naman sa Midsayap at hanggang andoon lang talaga yung buhay niya guys sa Midsayap, na dakip na siya guys. Doon siya sa Midsayap na dakip ng pulis guys kasi nagboard din siya kasi mahaba talagang kwento guys sa buhay namin noon kasi nga grabe kabugoy-bugoy yung kapatid ko na yan guys at hanggang sa na-priso sa guys ng 13 years at doon niya nakilala ang ating Panginoon. Noong napriso na siya guys, doon na siya nagsimula nagsimba-simba, nagsisi na siya siguro sa kanyang mga kasalanan at doon nakarinig siya ng Word of God at nag-aral siya guys ng Bible School. Kaya ando nagsimula hanggang sa paglabas niya guys, milagro din ng Panginoon kung bakit siya nakalabas. Siguro may plano talaga si Lord sa kanyang buhay. Kaya hindi talaga ako makapaniwala na nagbago siya, naging pastor siya at wala na talaga siyang bisyo at totoo na talaga nag-serve siya sa ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kabataan na narinig ang kwento ni Pastor Randy Pido, sana maging aral sa inyo na sana kung badlungon mo sa inyong mga ginikanan, magpatuod jud mo. Kaya ang pagsisisi ay nasa huli, walang pagsisisi mga mauna. Kaya makinig talaga sa mga magulang kung ginapayuhan kayo, kay para din yan sa kabutihan nyo. Hanggang dito na lang guys, napahaba na talaga ang ating marites guys. Bye, God bless you all. Salamat sa panonood nyo.